Good morning, good afternoon, and good evening to all our viewers from all over the world. We are here again for another episode of Ibulgarma. What is up mga Bulgar? We are back for another episode kung saan meron na naman tayong kikilalaning isang personalidad na iniidolo nating lahat. Ang guest natin today ay nakilala dahil sa pamimigay ng laptops, gadgets, at cash, and syempre, sa random people. Mga kabulgar, let's all welcome Boss A. Good morning mga boss. Yan. Salamat no guys sa pag-invite sa akin dito para makapag-inspire tayo Yes. ng mas maraming lives. No? Yun naman yung goal and yung commitment ni Boss A. Actually, simula nung sinimulan ko yung advocacy, talagang to influence and inspire other people. Yeah, well, thank you for being here. Let's start with what's your normal day? Very simple eh. Laging set lang yung priority, yung mindset. Kasi sobrang dami kasi ng mga branch ngayon. Sobrang busy na Correct. talaga. Aha. So yun, talagang hindi kami tumitigil na gumawa ng content kahit sobrang busy. No? Kadalasan naman talaga most of our contents talagang nasa kalye. So talagang sinisingit namin yan every time. Actually kahit off-cam, kahit walang camera, basta may nakita kami na pwedeng tulungan. Tuloy-tuloy siya. Tuloy-tuloy siya talaga eh. Alam mo to, no? Ang pagkakaintindi ka na kasi nung iba, porket influencer tayo, porket content creator tayo, akala nila para sa camera na lang. Para for the clout na talaga. For the clout na lang. Which is hindi eh. Right. Ever since ginagawa na ng company namin yan, wala pa si Boss A. Right. Recently lang naman si Boss A. Ginawa ko lang talaga siya to inspire other people eh. Pero since 2014, ginagawa na namin talaga siya off-cam, walang public posts, Right. walang mga videos. So yun yung typical day ni Boss A. So, boss, wala ang special routine. Like, kunyari, di ba, kasi iba parang nagme-meditate. So, ikaw, you live a normal day-to-day life. Simpleng tao lang ako. Sige, pero boss, bago ka mag-start being a content creator, take us back a little. Sino si Boss A bago sumikat or pumotok sa social media? Simula talaga ako sa pinakamababa, no, sa talagang walang-wala. To the point na yung mga time na yon na nagsisimula ako ay nagiging emotional lang pag naaalala ko eh. Yun, to the point na yung mga first part ng buhay ko, naranasan kong mamulot ng basura, naranasan ko yung sakit na yung kapatid mo umiiyak, tapos wala kang mabigay na panggatas. Tapos ang gagawin lang namin, I don't know kung alam nyo, yung yung Sa sabaw ng rice, kanin, rice. no? Yes. Yung sabaw ng kanin. So ipapangutang pa namin yung bigas para lang makakuha Magkaroon ng panggatas. Oo. Yun yung ginagawa namin before. Naranasan ko lahat yun. So, kaya nga very personal sa akin yung content na ginagawa ko. Kasi in a way, ramdam ko kung ano yung sitwasyon ng mga tao na natutulungan ko eh. Sobrang bonus na lang na nakikilala ko at napopromote yung business. Pero deep inside, talaga eh, yun, kaya medyo nasasaktan ako pag nasasabi ng iba na for the cloud. Para lang sumikat. Para lang, hindi talaga eh. Pero boss, can you say that you were the breadwinner of your family during that time? To the point na bago, namatay kasi si father ko, bata pa kami. So at early stage, nag-try akong pumasok ng mga malalaking fast food. Kahit hindi pa pwede. So, Kasi underage ka pa. yes, Underage, underage yeah. ako. Alam mo naman, no, gumamit tayo ng mga kaibigan ng kaibigan. So napagbigyan tayo. Tapos, nung nakapagsimula tayo doon, yun na yung mga naging stepping stone natin. At to the point, umabot na sa isang araw, 2 trabaho ko. Ang tulog ko sa isang araw is 4 hours. Putol pa, 2 hours sa umaga, 2 hours sa Oh hapon. my God. Since 2 yung trabaho ko, plus yung travel time. Pero during that time, sino nag-aalaga sa mga kapatid mo? Yung mother ko. At least your mom is there naman to support you also. Yes. Tapos, yun nga, namatay si Erpat, nabenta namin lahat. Lahat talagang back to zero kami. Wala na kami nung una, mas naging lugmok pa kami nung namatay si Erpat. So, yung tatay ko kasi nasa politician side, nasa local government. Nung nabubuhay siya,
Doon ko nakuha sa kanya Yung pagtulong, no? Talagang sinasabi namin madalas, kakainin na lang natin. Bakit Binibigay pa. Bibigay pa. So, isa sa word na sinabi niya sa akin, no? Di bali lang tayo magutom. Huwag lang natin tanggihan yung humihingi na ibang tao. Kasi yung tao na yon, na ibang tao, pag lumapit sa'yo, ibig sabihin nun, talagang walang Walang-wala. wala na eh. Kinain niya na lahat ng pride niya kasi lumapit siya sa'yo na ibang tao ka eh. So di bali lang kami yung magutom, gagawa namin ng paraan. Huwag lang mahindian. Kahit pa paano, huwag lang mahindian yung tao na lumapit sa kanya. Yun na siguro yung na-adapt ko. Boss, paano ka nagsimula sa pagiging content creator mo and saan nanggaling yung name mo na Boss A? Ever since, ang tawag sa akin is Boss A na talaga. Boss A na Oo. talaga. Ngayon lang ako nakakapagsalita ng may ibang tao eh. Talagang introvert talaga ako. Sobrang private ko talaga. Pero hindi ka naman nahihiyang i-share yung story mo. Hindi naman, kasi nasanay na ako na magsalita. So yun, ito yung kwento. Meron ako mga napanood na videos nun. That time, yung laptop warehouse, which is my company, is very stable na. So, the sales is there, yung mga tao, gumagalaw na nang wala ako. So, parang wala na akong purpose. So, ang ginagawa ko na lang, manood ng Netflix, umikot lang sa mga stores. Tapos, doon ako medyo na-engage na panoorin yung mga vlogger, yung mga content creator. That time, talagang hindi ako nanonood eh. So, nung nag-start na mapanood ko yung mga content nila, sabi ko, parang align to sa personality ko. Pwede pala kahit introvert. Pwede pala kahit hindi ko pakita yung mukha ko. So yung mga early stage nung pagsimula ko ng content creation, ang nakikita lang sa akin, Kamay mo, saka yes, boses yes. ko. Boses. Yun lang. At the same time, nagagawa ko kung ano yung ginagawa ko sa normal na buhay, which is yung pagtulong. Correct. So, in a way, parang yun, sabi ko, sige, gawin natin content. Tapos, gawin pala, pwede palang hindi ako mapakita sa video eh. And nung nasanay na, to the point na pumupunta sila sa store, ang sasabihin nila, yung mga early stage ng video ko, hindi ako nagpo-promote. Never kong pinromote yung sarili kong kumpanya. Right. Hindi kailangan eh. Kasi nga, Correct. stable yung Yes. sales eh. So, ayaw kong isipin ng tao na ginagawa ko yung To content. benefit the company. Yeah. Yes. Yun yung pinakaiwasan ko. Lahat ng staff ko, hindi kayo pwedeng sumali sa lahat ng content ko. Ever since, simulang day one, hindi sila pwedeng sumali. At the same time, hindi rin sila pwedeng mag-promote using my page that time. No, ng mga selling, Yeah. kahit ano-ano. Doon nagsimula yung content creation ko. Later on, natuto ako magsalita sa tao, sa harap ng camera. Yun, the rest is history. Yun na yung mga content ko ngayon na lagi na ako nakalabas. So, Boss A, the content creation part came after when okay na yung life mo. Kailan dumating sa point na, okay, from the time na nahihirapan yung family and then when you started the business, kailan ka naging okay? Okay. Ganito yan eh. Nung lumuwas ako ng Manila, kasi nasa province ako, di ba? So, nung lumuwas ako ng Manila, nag-take chance ako na magtrabaho dito kasi ang sahod lang namin sa probinsya, parang 200 lang. Kaya nga sabi ko, dalawa trabaho ko eh. Kasi hindi talaga kaya eh. Correct. Eh. So, nung lumuwas ako ng Manila, nakapag-apply ako sa isang malaking supermarket and sa isang malaking fast food. So, doon nagsimula, yung nagtrabaho na ako sa isang malaking fast food, naging delivery rider ako. So, delivery rider ako, tapos na-promote ako ng supervisor. So, di ba, ako na yung may hawak ng mga rider ngayon. So, nung may hawak na akong mga rider, nakabili na ako ng pangarap ko na computer. So, magaling ka rin mag-ipon. In a way, Kasi sinusupport mo yung family mo, tapos nakabili ka pa rin ng mga necessities mo eh. ito ang tricky part dyan, no? Tiniis ko yung pamilya ko. Hindi pwede eh. Ito ang isang pagkakamali kasi ng maraming empleyado na breadwinner, no? Alam naman natin, pag breadwinner tayo, sa atin lahat nakaasa eh. Yeah. Kung ikaw, umaahon ka pa lang at aasa sa'yo yung buong pamilya mo, paano ka makakaahon? Correct. Ubus ka sa kagad eh. Yes, paano ka makakaahon? So, sabi ko sa sarili ko, ito yung plano ko. Titiisin ko kayo. Hindi ko kayo papadalhan. Hindi ko kayo bibigyan ng kahit ano. Gumawa muna kayo ng paraan nyo. Right. For the good eh. Yes. Diba? Kasi kung hindi ko gagawin, hindi kami makakaangat. Correct. Aasa lang sila. So that time, no, nakaipon ako na I think parang mga worth 5,000 to 7,000. Medyo bata pa eh. But ano pa ako eh.
Yan yung mga point na hinihil mo pa yung inner child mo kasi hindi na ibigay sa'yo ng magulang mo. Correct. Hindi sa'yo nabigay ng mga parents mo yung gusto mong mangyari. So that time, ang pinaka-pangarap ko talaga is computer. So binili ko yung computer, gamit yung ipon ko, bumawas ako. Which is may pagkakamali ako. Kasi iniipon ko nga yun dapat para makaangat yung pamilya ko. So, sinunod ko yung gusto kong mangyari na pagkakamali ko yun. Pero mamaya malalaman mo kung bakit ko siya pinagpapasalamat na ginawa ko yun. So, nung nabili ko na yun, dumating yung point na sabi ko sa sarili ko, hindi na pala ako bata. Hindi na pala ako para bumili pa ng gadget. Kulang na pala yung oras ko para sa mga paglalaro na yan. Right. Oo. After 2 weeks kong bilhin, parang balik Wala na, hindi na sa- ginagamit. Yeah. Oo. Kasi akala ko pag nagkaroon ako noon, magiging sobrang saya ko. Ako na yung pinakamasayang tao. Alam mo yung feeling na gano'n? Pag may nabili kang gusto mo. So, kwento-kwentuhan doon sa mga tao ko. Ganun yung sinasabi ko. Sabi ko, hindi ko na kailangan. Sayang yung pera ko. Tapos, nag-open up yung isang hawak ko na staff. Sabi niya, boss, bakit hindi natin ibenta yung computer? Sabi ko, sige nga, benta mo nga. Try nga natin benta para, siya rin kasi yung bumili. Yung tao na yun, siya tumulong sa akin para makahanap dun sa second hand market ng ganong computer. Na which is, yung perang hawak ko, talagang suntok sa buwan para makabili ka ng ganong computer kasi hindi sakto talaga. Correct. Swerte lang kami na nakakuha kami na merong rush seller na kailangan pera. So nakuha siya. To short the long story short, binenta namin yung computer at naibenta namin siya ng mas mataas. From kung anong binili mo Oo, sa... parang yung bili ko. So, parang gano'n, kung 5,000 ko binili, parang nabenta namin siya ng 7,000. Okay? So sabi ko, pwede pala to. Ano pwede palang pagkakitaan? Pagkakitaan. At yun yung sinasabi ko sa'yo kung bakit ko siya pinagpapasalamat. Correct. Kasi nagdasal ako that time. Sabi ko, Lord, bakit hinayaan mo akong bilhin yung luho ko, which is yung computer? Yun pala, may reason pala si God. Ituturo niya pala sa akin kung ano yung negosyo Correct. para sa akin. Para sa'yo. Doon ako nag-start. Sabi ko, sige, lahat ng kikitain ko, hindi pwedeng hindi ako magpapalik sa community. Yun, doon siya nag-start. At least nakita mo yung from where you were before, yung little time, hindi naman siya like 20 years, 10 Yeah. years in the making na nag-mature ka agad. Yeah. And eventually, parang pati yung gusto niya, parang okay, hindi ko na gusto yan. Yes. Bigger things na yung gusto ko. Ang pinaka-challenge talaga doon, no, yung tiksin mo yung pamilya mo eh. Oo nga. Kasi alam mo yung pamilya mo, nahihirapang kumain. Alam mo yung pamilya mo, sa'yo nakaasa. So, in a way, pinaliwanag ko sa kanila. Sabi ko, tingnan nyo kung anong sitwasyon natin ngayon. Pero I'm sure, boss, during that time, ang daming nagagalit sa yung kapamilya mo, Of course. right? Yeah. Yes. Ang tingin nila sa akin nun is black sheep. Yeah, Ang tingin kalaban. nila sa akin nun, wala akong pakialam. Umasenso lang, wala nang pakialam. Hindi naman umasenso lang, walang pakialam. Parang pinabayaan ko sila in that way. Kasi nung namatay si Erpat, may pangako kong iniwan sa tatay ko eh. Bago siya mamatay, hinintay niya talaga ako na makapunta sa kanya. Tapos isa lang yung binigay niya sa akin, binitawan niya salita. Bago siya sumakabilang buhay, ingatan mo yung mga kapatid. That's the only word na sinabi niya sa akin. At kaya medyo personal sa akin, yung pagtulong ko sa mga tao, which is, yun yung pinangako ko sa tatay ko. Hindi lang sa kapatid ko, hindi lang sa pamilya ko, pero lahat ng nangangailangan, hanggat kaya ko. Hindi naman unlimited bulsa ko, pero hanggat Yeah. kaya ko. Correct. Yeah. I think, Boss Ian Michelle, classic example siya no don't live today so you can live tomorrow. Na Yeah. parang you have to sacrifice now kasi you have bigger plans for tomorrow. Yes. Yes. At doon ako naniniwala na hindi lahat ng dinadasal natin kay Lord ay ibibigay niya. Kasi most of the time, hindi niya ibibigay kapag alam niya ikakapahamak. Correct. And probably siguro pag hindi mo pa time. Kasi imagine mo, Boss, di ba? Yeah. Like, binili mo, tapos ay hindi mo pa time, you have to learn something bago ko ibigay sa'yo yung fruit of your labor. Yes, of course. Tama ka doon. So, boss, paano mo naisip yung ganong klaseng content? Like you were saying a while ago na you were selling laptops and you were making money out of it. So, bakit yung ganong klaseng content? Merong customer namin
na pumasok sa store na nasaktong nandoon ako. Tapos, dala-dala niyang pera is kulang doon sa binibili niyang laptop. Sabi niya, humingi siya ng nakikiusap siya. Sabi niya doon sa staff, baka pwedeng makahingi ng discount kasi ito na lang talaga yung pera namin. Pera na meron siya. Alam, inutang pa sa 5-6 para mabili yung laptop. Kasi sabi nung anak niya, hindi makakapag-exam kapag hindi nabili yung laptop. So doon ko naisip na sobrang importante pala ng laptop para doon sa mga nasa less fortunate na mga kababayan natin. Kasi dati tingin ko, aminado ko nung unang nagne-negosyo ko talagang after sa kita Correct. Kasi para mabuhay ang kumpanya, talagang kailangan malaki yung profit mo Hindi naman makakasurvive yung company Tama. pag hindi malaki yung profit mo Yung time na yun, doon ko na-realize na grabe pala yung product na hawak ko. Akala ko simpleng nagbebenta lang ako ng laptop. Pero yung impact pala sa tao nun, na kapag kailangan talaga nila to the point na ipapangutang pa nila na may tubo dahil kailangan nila. Correct. So doon nagsimula na sabi ko, why not, kaya ko naman Tinanggal ko yung marketing budget namin. From 100,000 per day before, nasa e-commerce kami. So, nag-aano kami ng Ads. ads. Yeah. Tinanggal ko lahat. As in zero. Facebook ads. Anong ginawa ko? Ginawa ko siyang budget. Kung nanggagaling lahat ng mga pinamimigay kong laptop, pinamimigay kong pera. So, without selling them, parang nakatulong ka na. In a way, parang shadow marketing lang ang ginagawa. Dual purpose Yes, na. dual Yes. purpose nga, yeah. So yun talaga yung main reason kung bakit marami nagtataka. Bakit nagagawa ni Boss A yan? Siguro scripted yan. Parang ganon, parang hindi naman makatotohanan. Sino ba namang tangang tao yung magbibigay ng ganyang kalalaking pera? Sino ba namang bobo na negosyante na magbibigay ng laptop araw-araw? So hindi nila kasi nakikita yung reason behind. Kasi meron naman talagang budget for marketing, Correct. which is 100,000 per day ang budget namin. So tinanggal ko yun, siniro out ko talaga yung marketing budget namin. Zero talaga, as in zero. At yun yung ginagamit kong pondo para gawin yung mga content kong una. So boss ay nabili ng customer yung hihingi discount. Yung story. Tuloy natin. So nabili niya. Nabili niya. Sino yung buong pera? Nauli ko yung buong pera, binigay ko sa kanya yung laptop. Ang sabi ko, sabihin mo sa anak mo, mag-aral na mabuti. So can you say at least that started who Boss A is now? In terms of the content. Correct, only. yes. Yeah. Dahil yung pagtulong ni Boss A since 2014. Oo, ginagawa mo na siya yes. That time, wala pa si Laptop Warehouse. Nasa mother company pa kami na ang focus namin is more on computer. So, yun yung reason kung bakit ko sinimulan yung content. Dahil doon sa experience ko na yun, Correct. doon sa nanay na yun. How did it make you feel? Kasi syempre, ikaw na nagsabi kanina, bilang negosyante, parang, uy, Yeah. tama ba itong ginawa ko? Bigla akong pinabigay yung laptop. Sa una, pipil mo yun kasi sasabihin mo paano yung cost, paano yung puhunan. Pero maniwala ka, I'm not sure kung na-experience mo na. Pag nakita mo yung tao, Yung reaction, no? Saya. kung gaano Yeah. kasaya, kung gaano yung reaction niya, kapag binigay mo yung unexpected na bagay na binigay mo sa kanya, mawawala lahat ng iniisip mo. Diba, sabi nga nila, hindi naman tayo nabubuhay sa mundo para kumita lang ng Correct. pera. Actually, napanood kata kay Oprah yan, sinabi niya, you help other people to feed your soul. Yes. Kasi natutulungan mo sila, pero the reaction that you get actually feeds From your them, soul. yeah. So yeah, doon nagsimula yung content. Kung bakit doon ako pumasok doon sa content creation na gano'n. Sa ganong niche. Tinuloy-tuloy mo na. Tinuloy-tuloy ko. Boss A, anong mahirap sa ginagawa mo? As a content creator. Yes. First, syempre, na public. Diba? Nasanay nga ako kasi na private at introvert. Saka yung privacy namin, yung security ko. Hindi na ako nakakalabas ng walang mga bodyguards. Correct. Hahabulin ka eh. Yeah. Kahit na nilagyan ako ng tracking device sa sasakyan para lang mauna sila. Dalawang reason Pwedeng para mauna sila doon sa ilalapag ko, which Correct. is yung pera nga, or may plano sa akin na hindi Correct. maganda. So, nag-safety na ako. So, ngayon, hindi na ako lumalabas ng walang mga bodyguards. Yes. So, ngayon, yun yung mahirap sa ginagawa ko. Secondly, syempre, yung time sa family. Kasi syempre, negosyante na ako, tapos nag-content creator pa ako. Ubus talaga yung oras Tapos, alam mo mga bata pa anak ko, yun yung medyo masakit sasabihin sa akin, Daddy,
boss A ka na naman eh. Kasi wala na silang time for wala them. na Hindi Yeah. naman sa walang time, yung paglalabas kami ng pamilya. So yung Maraming mga lumalapit picture, kasi. hindi na normal Correct, correct, Hindi correct. na talaga normal. Pagbaba mo pala ng sasakyan, dudumugin ka na nila. Pag kumakain ka, tatayo ka para wala akong problema doon. No? Yun lang yung sinasabi ko na biggest changes na nangyari sa buhay ko nung content creator na. Parang nakikita ng mga kids mo na competition yung ginagawa mo to them. In a way, parang ganun. Kasi bata eh. Yeah, Oh, bata. pinapaliwanag ko naman sa kanila na tinuturuan ko eh yung mga bata, yung mga anak ko pag nag-birthday yon, isa sila sa naka-front doon sa mga charity event namin na sila That's mismo yung nice. nagbibigay. Yeah. So, yun. Boss A, paano ka namimili ng tinutulungan mo? Sa totoo, hindi ko alam. Nagugulat na lang kami minsan. Minsan totoo to Minsan, di ba, mayroon kaming point A to point B na pupuntahan. So, going to point B, instruct ko na yung driver ko. Sabi ko, pag may nakita ka na pwede natin tulungan natin. At pag nagsasabi kong ganon, wala kaming nakikita. Kahit 5 hours, kahit 8 hours kami nasa biyahe, wala kaming nakikita. Pero kapag wala sa plano, pag hindi namin alam na gagawa kami ng content, biglang may lalabas. Tapos magugulat kami, puntahan natin yan, tulungan natin. Tingnan mo nga yan, yung ganun. Talagang siguro doon kami dinadala minsan eh. Or madalas siguro, I can say. Pero like, kunyari ba, boss, may specific look ba? Or kunyari ba, may lalapit sa'yo, tapos magkukwento, boss, kailangan ko. Pero yung suot, kasi di ba guys, may ganon, minsan fake it till you make it, nakabihis ng maayos. Pero yung pinagdadaanan niya, mabigat. May ganon eh. Yeah. So like, kunyari ba, meron kang tinatanggihan? Meron na tinatanggihan twice lang. Kasi bago ko pa siya makita, nakwento na ng mga staff ko. Na nagpaplano. Yes, parang ganon. Tapos, yung isa is nasa Cebu. Meron doon na parang ganon nga yung itsura. Tapos nagsabi na yung mga tao na modus daw. Wala naman ako. Pero in general, kahit maayos yung suot, instincts mo ang sinusunod mo. Yes. To the point nga na ganito eh. Alam ko nang niloloko ko. Sige lang, ikaw na bahala. Ikaw naman magdadala niyan. At least on your end, nakatulong ka. Madalas ganun eh. Talagang bibihira yung tinanggihan ko. Kahit pa paano, kahit wala akong dalang pera, talagang ikukuha ko sa staff ko, magkano meron ka akin bigay natin. Boss A, ano yung pinakamahal na bagay na nabigay mo or pinakamalaking amount ng money na ibigay mo? Mabi-BIR tayo. Pero, may narinig din ako eh. In a day, 7 digit. And you have no regrets. No. Deserve ng mga tao na yan. At sa probinsya yun. Sa probinsya. To the point na that time, kailangan ng kumpanya ko ng pera. Kasi parang meron kaming babayarang bidding. No? Kailangan ng company ng pera, pero mas pinarioritize ko Naibigay. yung event na yun. Oh. Binigay ko. And bakit dun? Bakit? Anong merong special dun? Binaha sila. Binaha sila. At maraming tao ang namatay. Sabihin ko yung lugar, Cebu. Sa Cebu. Yung bagyo. Yung recent. Yeah, the recent one. Pumunta kami doon parang 1 week if I'm not mistaken. Talagang very limited na yung yung finances ko noon kasi nasabay. May season kasi ng may season yung kumpanya na buying season. Kailangan mag-replenish Oo, eh. kailangan Yeah. mag-replenish eh. Yan yung buying season namin na kailangan yung budget namin talaga Pambili, yes. Pambili doon eh. So, dinisregard ko yun kasi naniniwala ako kung ano yung binigay mo, babalik at 7 babalik. times. Sa'yo, yeah. Babalik at babalik yan. Hindi ako naghahangad. Pero yun talaga yung nangyayari ever since. Yun talaga yung nangyayari. Yung may farm pa nga ako before, talagang sobrang laki na ng gastos ko sa farm. Pupunta ako sa gitna nung farm ko. Sasabihin ko, Lord, iraos mo tong harvest season na to. Kasi ito yung dadalhin ko sa Manila, papamigay ko. At totoo yun. Nangyayari. Kahit sobrang pangit ng palay, ng harvest, magugulat ka, ang laki ng harvest. Kasi alam ni God kung ano yung purpose mo eh. Talagang sa lahat ng desisyon ko, even sa company, talagang tinuturuan ko sila na maging God-centered. Correct. Lahat ng desisyon. Even may followers, Kaya sabi ko, kung usapang moralidad lang, sinasabihan nila ako na property corn daw. Kung usapang moralidad ba, mali ba mag-influence sa mga tao na pakita mo?
na ito yung ginagawa mo. Yun yung pinaka-reward ko. Kapag may nagsasabi sa akin, boss, ay na-inspire ako sa'yo. Kahit walang-wala ako, tinulungan ko yung nadaanan ko kanina. Kung sabihin sa'yo ng followers, Tama. Hindi ka naman titigil eh. di ba? Yun yung kahit sobrang dami ng basher, yung nagpapatatag sa akin. Boss, ikaw na nagsabi kayo na marami kang na-encounter ng mga tao. Was there ever a time, gusto ko lang malaman, if yung kunyari, di ba, tumutulong ka, tapos biglang meron ang situation na nakita na parang, uy, napatite ka tapos, buti na lang hindi ganyan yung life ko and thankful ako ganito yung life ko. Araw-araw. Ever since na sinimulan ko yung company at nakaahon ako kung ano yung sitwasyon ko before, araw-araw ko siyang pinagpapasalamat. Every single time, lahat na nakikita ko, pinagpapasalamat ko. Always be grateful. Boss A, since nabanggit mo yung sa mga bashers, ano yung pinakamasakit na nabasa mo na sinabi ng mga bashers? Nasabi niya sa akin, for the clout lang. Yung content. For the cloud. Okay. And dapat nga same content creators, nagtutulungan kayo eh. How ironic lang, no? Na yung parehas na tao na sinabing for the clout yung content ko, siya yung ganun Yung din yung ganon. He's content doing niya. the same thing, yeah. At ang worst pa doon, nagpo-promote ng sugal. Oh. Alam ko marami kong makakalaban. Sa stance ko, no? Yeah. Sa pagkundi na dyan sa mga sugal na yan. Kasi maraming malalaking kumpanya na talagang pinopondohan yung mga content creator na nagpo-promote ng Correct, sugal. correct. Yeah. I understand na talagang kailangan nila ng pondo, kailangan nila ng ganyan. Pero kung tutulong ka lang ng galing sa sugal, mas mabuting wag na. Tama. Yan yung opinion ko. I'm not sure, may sarili-sarili naman kaming opinion, bawat content creator. Doon ako masakit sa akin. Yeah. Nasabihan ako for the cloud. Kasi sa totoo lang, yung kinikita ko sa content creation, kasi na-monetize ako mga 3 months ago lang eh. At yung buong 3 months na sahod ko na yon, hindi kayang pontuhan yung isang araw na charity Tama. event ko. Yeah. Kaya parang masakit sa akin, nakasalanan ko ba na na-monetize ako ni Meta? Di ba? Pero Boss A, how do you handle those kind of comments? Talagang na ako eh. Actually, hindi siya comments eh. Pag comment, talagang wala akong pakialam dyan eh. Sasagutin ko lang, tapos hindi siya talaga tatagos eh. Kasi yung time na yon, content creator na naglabas ng content. Aha. Tapos yung word niya yun, ang naalala ko, wala akong respeto sa mga content na kagaya mo. Oh. Yun yung word na sinabi niya. Okay. And nakakataba lang ng puso na yung mga followers ko, yun yung bumabanat. Yeah. Hindi na ako. Sino yung sumasagot for Hindi you? ako sumasagot. Actually, may isang news na malaki na recently dahil sa isang content ko. At yung mga followers yung bumabanat dun sa station na yon. Ako, hindi na ako nakialam. So, yun. Dun, wala talaga akong ginagawa doon sa mga bashers. Okay. Maraming content creators ngayon na gumagaya sa'yo, right? Ano sa tingin mo kung bakit mas marami kang followers compared to them? Actually, ayaw ko isipin yan eh. Hindi totoo yan. Kasi mas maraming content creator na mas maraming followers sa akin na mas deserving yung suporta ng mga tao. Ayaw kong isipin na may kakaiba sa akin compare sa ibang creator. Siguro, kung titingnan natin yung pagkakaiba, isa lang, hindi ako nagpo-promote ng sugal. Yun yung number 1 rule ko. I'm not sure kung yun yung reason kung bakit marami kong follower. Sinasabi nyo nga na may comparison sa iba. Kung may makikita man akong reason, baka yun yung reason. Na hindi ako nagpo-promote ng sugal, yung iba kasi nagpo-promote ng sugal. Or siguro, boss, possible reason din kasi wala kang hidden agenda. Yung ginagawa mo content tunay na gusto mong tumulong. Yeah. Kasi sabi mo at the end of the day, you have your business to fuel you eh. Yes. Again, ayaw ko kasing isipin na may comparison ako sa ibang content creator. Hindi ako nasa lugar para sabihin na ganun yung pagkakaiba ko sa kanila. Kasi magiging self-serving. Sasabihin ko, ganito ko, sila ganyan. So, ang nakikita ko lang reason, siguro makakapagsabi niyan mga followers na kung bakit nila ako sinusuportahan at hindi yung ibang content creator. So, ang main reason lang na nakikita kong difference namin sa iba, isa ko hindi nagpo-promote ng sugal. So, yung ibang aspect, I'm not sure. Wala ako sa tamang kapasidad para sabihin yun. Ayaw kong makasakit ng damdamin ng ibang creator. Kasi marami namang creator na talaga namang kung ano yung reason ko, Ganun I'm din. sure ganun din yung reason nila. Do you ever get tired of what you're doing?
Yes, tao tayo. Yeah. Lahat naman ng tao, kahit naman kayo, I'm sure na sometimes napapagod tayo. Do you see yourself stopping? No, yan yung isang mapapagod tayo, pero pahinga lang natin. And then, continue. Yan lang naman, kahit sa mga staff ko, yan ang minomotivate ko sila ng ganyan. Nakakapagod, nakaka-burn out, nakaka-stress sometimes, na sobrang dami ng ganap. Kasi, di ba, pag nasa spotlight ka, sobrang dami ng ganap eh. Yes. Lahat ng kilos mo, may nakamasid eh. Yun lang yung nakakapagod. Pero in the end of the day, pahinga mo lang. Kasi kung alam mo yung purpose mo sa ginagawa mo, hindi ka magsasawa na gawin eh. Balikan mo lang yung purpose kung bakit mo sinimulan. Yeah. Yun yung ginagawa ko. Pag napapagod ako, pahinga. And then babalikan ko kung ano ba yung purpose ko, bakit ko ginawa to. Boss, Kasi napufuel agad ako. Kasi bukod sa pagtulong, meron ka bang life lesson na natutunan mo nung time na hindi ka pa nagnegosyo, naging content creator ka, na until this day, ina-apply mo, tsaka gusto mong i-impart sa mga viewers? Okay, marami. Siguro sa pagiging content creator na lang, no? Kasi hindi naman talaga ako, ayaw kong sabihin sa part ng business kasi nagsimula talaga ako na walang structure yung business ko eh. Hindi ako financial guru, hindi ako nag-aral ng mga business management, so hindi ako makakapag-advise. Siguro sa content creation, ang natutunan ko talaga dito sa mundo ng social media, iwasan natin na isakripisyo yung integridad ng pangalan natin para lang mag-viral yung isang content. Sometimes kasi may mga content creator na ganyan eh, na for the views. Totoo naman yun eh, meron naman talagang ganon na para lang mag-viral yung views, isasakripisyo nila yung buong content kasi alam nila that specific content ay puputok. In the end of the day, yes, puputok siya. Pero yung support ng mga tao, makukuha mo pa yun. So yun yung pinaka-importante sa content creation, hindi lagi sa views. Kung ano yung value, yung aral na binibigay mo doon sa mga followers mo, siguro yun yung isang reason din eh, kung bakit laging matatag at laging nakasuporta sa akin yung mga followers ko eh. Kasi wala akong ginagawa kundi mag-influence, mag-influence at mag-inspire. Na ako nga kinaya ko, na galing ako sa pinakamababang sitwasyon, na kinaya kong makaangat kahit papano. At tinuturuan ko sila na hindi lahat ng tao na nagkaroon ng pera ay sarili lang yung iniisip. Yun yung gusto kong ituro sa lahat ng followers ko. Kasi kung ikaw nasa sitwasyon ka na wala ka nang makausap, na sobrang depressed ka, tapos makikita mo yung mga videos ko, at doon pala nanggaling si Boss A. Kinaya niya, kakayanin ko rin. Maraming comments na gano'n yung nababasa ko. At doon ako natutuwa. Yun yung sabi ko, iba pala talaga. Ito yung purpose ko, na i-influence ko sila kung ano yung ginagawa ko para ganahan sila sa buhay. So yun lang, yun talaga yung pinaka-purpose ko sa content creator. As content creator. Boss Aim, alam naman natin na marami kang taong napapasaya. But what makes you happy? Alam mo si Boss A, napaka-simple ko. Hindi nga ako Family, your kids, yeah. Siyempre iba yan eh. Iba yung sa pamilya mo na pag-uwi ka, nakikita mo sila hindi maranasan. Yung Pinagdaanan mo. Yeah. Isa na yun eh. Pero set aside natin yun kasi yung given na yun eh. Talagang ginagawa ko lahat ng trabaho ko para yun sa talaga kanila. O yun yung plano ko para sa kanila. Yes. Pero yung doon sa advocacy ko, yung makita ko lang na sa isang araw talaga, hindi kami nasisiro na makatulong kahit sa isang tao. Kahit sa isang tao lang. Yun na siguro yung pinakamasaya na nangyayari sa akin. Ewan ko, yung iba pag nagbigay parang manghihinayang. Yeah. Ako kung makikita yung mga video ko, pag may nakakakuha ng malaking amount, mas ako pa natutuwa eh. Para saan? Oo, mas ako pa yung tuwan-tuwa pag nakikita kong masaya sila. I'm not sure kung bakit ako ganon, pero siguro nasa personality ko na maging masaya sa nararamdaman ng ibang tao pag may napapasaya ako. Boss A, you've gone a long way from the time na binili na ka ng airpods mo nung when he passed away.
if makakausap mo siya ngayon, what can you tell him na na-achieve mo from that time na sinabi niya sa'yo, uy, ingatan mo yung kapatid mo? Mababaw yung pangarap niya para sa akin. Yun lang. Kasi yung pangarap lang ni Erpat para sa akin, tulungan ko yung mga kapatid Mga ko. kapatid, yeah. I'm sure proud yan si Erpat ngayon. Pero yun lang. Mababaw yung pangarap niya para sa akin. Kasi isipin mo kung sinabihan ako ng Erpat ko na gusto ko maging maging milyonaryo ka. Kung ganun sana yung challenge na binigay niya sa akin, din sana mas malaki pa ma-achieve ko, di ba? Tama. Kaso binigay na challenge sa akin ni Erpat, Ingatan mo. tulungan mo lang yung mga kapatid mo, huwag mong pabayaan yung mga kapatid mo eh. Which is mababaw, di ba? At nagawa ko yun hindi lang sa mga kapatid ko, pati sa circle ng mga staff ko. Ilan yung staff ko ngayon? 180. Sa mga pamilya nila, no, ng mga staff ko. And alam mo, mga staff ko, binigyan ko yung, I'm not sure kung ilan na, pero nabigyan ko ng mga 14th month pay, ng mga scholarship, yung mga anak nila. So, yung sa akin ni Erpat na alagaan mo yung kapatid ko, talaga na-extend ko na siya sa ibang tao. Boss, ay anong nakapagpagalit sa'yo? Nakapagpagalit sa akin, parang wala eh. Mga normal na bagay lang, maliliit na bagay lang. Pag nagalit ako, saglit lang eh. Mapagalitan kita ngayon, tapos siguro after 1 minute, mag-uusap na ulit tayo, magtatawanan na tayo. Hindi ako yung ibang tao na pag nagalit ako sa'yo, buong araw di kita kakausapin. Wala eh, walang ganun eh. Siguro isa lang, yung mga, hindi pwede magmura dito eh. Pwede naman, biblit na lang. Yung mga putang inang nagpo-promote na sugal na yan na nakakasira ng Tama. buhay ng ibang tao. Yan talagang, yung galit na galit talaga ako dyan. Isipin mo naman kasi, mga simpleng tao nakikita ng 300, 400 sa isang araw, yung mga nasa probinsya. May time kasi na gano'n eh, nung nasa probinsya, makikita mo, nagtatalpak, nagsusugal, nag-i-scatter. Diba? Tapos iuuwi ng pamilya, mag-aaway pa yung mag-asawa dahil walang naiuwi dahil scatter eh. So yun lang yung pinakagalit ko na kung may ikakagalit man ako na hindi ko mapapatawad, sorry alam ko hindi pwedeng hindi magpatawad, pero possible yun yung yun yung pinakamatinding makakagalit sa akin. Boss, sa dami ng pinagdaanan mo, sino si Boss A ngayon? Ano yung gusto mong maalala ng mga tao pag narinig yung Boss A, sino siya? Si Boss A ay si Boss A pa rin. Before and after nung content creator ko. No? Isa lang yung gusto kong maiwan sa mga tao, no. Hindi lahat na nagkapera ay hindi kayang bumalik doon sa pinanggalingan nila. I don't need billions, but my mission does. Totoo yun. Hindi ko talaga kailangan ng billion-billion na pera. Pero para masuportahan ko yung mission at yung vision ko, kailangan ko ng billion-billion na pera. Hindi unlimited yung perang meron ako ngayon. Yeah. Pero masaya ako na binibigyan ako ng chance ni God by any means na makatulong araw-araw and somehow hindi ako nauubusan. Doon ako masaya. At yun yung gusto kong iwanan sa mga kung sakali man. Alam niyo naman, hindi naman tayo habang buhay na dito sa mundo eh. 33 na ako. I'm not sure, baka mga 50 years old, mawala na tayo. Hindi natin masasabi. Ang life expectancy natin sa Pilipinas, pababa ng pababa no? Hindi talaga natin masasabi. So by then, kung mawawala ako, ang gusto kong maiwan sa mga tao ay kung ano yung nasimulan to. Sana, no, dito sa ginagawa kong pagsasakripisyo dito sa content, hindi naman ako kumikita eh. Never. Wala akong kinikita dyan. Kulang pa talaga yung kinikita ko para ipamigay sa mga tao. Pero isa lang yung pinakamagandang nangyayari dyan. Sana dumami pa yung mga content creator na gawin yung content ko. Huwag kayong maniwala, huwag kayong matakot na sabihan kayo for the cloud, for the content lang, for the views lang. Kasi totoo, sa Meta, magkano ibibigay mo, magkano lang babalik sa'yo eh. Tama. Yeah. I'm sure alam niyo yan, alam niyo. Kaya nakakatawa na lang na sasabihin nila na ang laki daw na kinikita ng mga content creator. Hindi totoo yun.
Sana marami pang content creator na ma-inspire ko, no? At yun naman yung goal ko to influence and to inspire them. Nagayahin yung content ko. Kasi isipin mo, ako gumagawa ngayon, paano kung may 100 na tao kung ma-inspire, na gawin din yung ginagawa ko. Mas maraming matutulog. Yes. Yeah. Yun naman yung, di bali na, kung sabihin man nila na hindi yan dapat ginagawa, na hindi okay yan kay God, okay na. Hindi na ako pupunta ng langit. Ako na lang yung impyerno. At least may natulungan ka. Yeah. At least nakapag-influence at napaliwanag ko sa mga tao kung ano yung purpose ko dito sa Tama. mundo. Boss A, how often do you say thank you for all your blessings? Do you have a typical prayers Every time. every time? Every time. Every single time. Yun nga always be grateful. Yes. Every single time, kahit hindi maganda yung nangyari sa'yo, tulad ng sabi ko kanina, hindi naman lahat ng dasal natin ibibigay ni God sa atin yan. Kapag alam niyang ikakapahamak mo yung hinihingi mo, hindi niya ibibigay. Hanggat alam niyang hindi ka ready doon sa hinihingi mo, hindi niya ibibigay yan. Kahit hiningi mo ng hiningi. Kahit Yeah. hiningi mo na hiningi, by experience, naranasan ko yan. Ang tagal kong hiningi sa kanya, certain na dasal ko, hindi niya binibigay. Tapos, nung binigay niya, doon ka nalaman. Ito pala yung purpose niya sa akin. Kaya pala, hindi niya binigay sa akin kung ano yung hinihingi ko nung una. Kasi possible, baka ikapahamak ko na mas malala. Tama. Kasi hindi ka pa prepared. Hindi pa ako Yeah. prepared. Hindi ko pa siya ginagawang sentro doon sa mga plano ko. Paniniwala ako doon. What's next for Boss A? Ano pa yung kailangan namin subaybayan sa'yo? Marami pa akong plano, marami pa akong, kung bibigyan pa ng pagkakataon, hindi ko naman masasabing magagawa ko lahat ng plano ko. Kung bibigyan ako ng pagkakataon na mas makatulong pa sa mas maraming tao, mas palang mapalaki ko pa yung kumpanya, no? Sana magawa ko pa for the next few years. Kasi talagang, sa totoo lang, medyo talagang pagod na talaga ako Kasi araw-araw, tapos negosyo. Yan. Pero nagdo-duplicate naman na ako ng mga sarili ko. Meron na bang susunod sa'yo? Like, yung mga kids mo ba? Meron ka ba nakikitaan Nakikita na? na. Meron na. Pati mga staff ko, meron na. Nasa process na kami na kung sakali mang... Ang ginawa ko kasi sa kanila is lead by example No? Nag-example muna ako na yung sinasabi ko sa inyo, kaya kong gawin, ito na nga ako Ginagawa ko na nga So, i-duplicate ko na lang. So, marami na yon. No, nasa processing pa lang sila. Pero yes, kapag hindi ko na kaya, so kumabot na tayo na si Boss A matanda na, kung sakali mo magkasakit ako, meron ng mga kasunod na gagawa kung ano man yung ginagawa ko. So Boss- yun siguro yung pinaka-end goal namin. Boss A, any parting message to all our viewers? Okay, so sa lahat ng viewers natin, mga boss, sa lahat ng may pinagdadaanan, sa lahat ng problema na kinakaharap nyo, magdasal lang kayo lagi, mga boss. Ilagay nyo lang sa sentro nyo si God. I'm sure lahat ng problema na yan malalagpasan nyo. Mga boss, nagsimula ako sa pinakamababa. Talagang iisipin mo mga boss kung ano yung dinaanan nyo ngayon. Kasi sometimes ganun Iniisip natin, nasa situation na tayo ng buhay natin. Pero maniwala kayo mga boss, ako nagsasabi sa inyo, mas marami pang nasa worst na sitwasyon compare sa sitwasyon nyo ngayon. Yun lagi yung iniisip ko. No? Kaya huwag kayong panghinaan ng loob. Yung mga nasa worst na sitwasyon ngayon, huwag kayong panghinaan ng loob. Marami kong nakasalamuha sa daan, nakausap na tao, na mas matindi ang sitwasyon kaysa sa inyo pero kinakaya nila. So mga boss, kaya niyo yan? Let's go! Boss A, thank you very much. Thank We'll see you you. next time. Guys, Thank you. bye.